Dismayado ang isang pribadong organisasyon at iba pang stakeholders dahil sa umano'y hindi pagkonsulta sa kanila kaugnay sa pagsasabatas ng Konektadong Pinoy Bill. Dahil dito, nagsagawa ng isang public hearing para talakayin ang mga potensyal ng epekto ng batas sa industriya ng telekomunikasyon, cable TV, value-added service at broadcasting. Narito ang report ni Cherry Light. Nagpahayag ang ilang stakeholders ng pag-aalala sa posibleng pagtaas ng singil sa internet at negatibong epekto sa kanilang operasyon kung maisa sa batas ang Senate Bill 2699 o ang Konektadong Pinoy Bill. Sinabi ni Federation of International Cable TV and Telecommunication Association of the Philippines o FICTAP Chairman Estrelita Juliano Tamano na isinagawa nila ang public hearing dahil sa kakulangan ng paliwanag mula sa mga mambabatas hinggil sa nilalaman ng panukalang batas. Hindi nila kinumbida yung mga stakeholders. Kung kinumbida lang nila yung stakeholders, maaaring na kumpleto yan. Kaya yun sana ang hinihiling namin sa Kongreso, sa Senado. Sa susunod, pag nagawa sila ng batas, kung sino naman yung concern, yung stakeholders na nandoon sa field, lalo na nagdi-deliver kami, kumbidahin kami para naman malaman nila kung ano yung dapat. Ipinunto ni Tamano ang mga problema tulad ng kakulangan ng pole rental at mataas na singil ng mga electric cooperatives sa pagkabit ng mga poste na isang malaking hamon sa mga maliliit na cable internet providers. Lalo yung maliliit. Yung malalaking telco nakakabit dyan. Yung maliliit na cable internet provider nakakabit dyan. Pero hindi kayang magbayad nung ginawa nilang from 150 per pole, ginawang 420 na wala man lang public hearing. Hindi kami na-consult. Ibinahagi rin ni Attorney Roy Ibay, convener ng Protekta Pilipinas, ang kanilang pagkabahala sa posibleng malaking epekto ng batas sa kanilang operasyon. Well, malaki kasi bukod sa convener ako ng Protekta Pilipinas, syempre ako naman ay kinatawan din ng SMART at PLDT. Malaki kasi mangangahulugan nga na ang pinakamalaking chunk ng revenue ngayon ng telco is basically data. Tapos biglang tatanggalan mo na ng ganong requirement, kahit na sino na lang pwedeng pumasok at magpasukin itong industriya na to. Nagpahayag din ng pagkadismaya si Attorney Ibay dahil sa hindi pagkonsulta sa kanila sa isinusulong na batas. Maganda naman yung objective ng batas, ng bill, no? And we support naman the objectives of the bill. Nga lang, siguro ang isang hinanakit lang namin, nitong kongreso na ito, na ipasa ito, na hindi man lang kami nakonsulta, hindi kami naipatawag, at kami na lang ang kusa na nagsubmit na lang ng aming position paper. Nananawagan ng FICTAP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na utusan ng National Irrigation Administration o NIA na bumuo ng Technical Working Group para matukoy ang tamang bayad sa mga consumer. Hinihiling din ng mga grupo na maimbitahan sila sa paggawa ng implementing rules and regulations para maibahagi ang kanilang mga input. Samantala, pasado na sa ikatatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2699 na naglalayong magbigay ng mas abot kaya't accessible na internet connectivity sa mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.